Kakaba-kaba ang mga residente sa isang barangay sa Paco, Maynila matapos masira ang floodgate roon dahil sa super bagyong Uwan. Kapag kasi hindi pa agad ito nagawa at muling bumuhos ang ulan, pangamba nilang pasukin ulit ng tubig mula sa Ilog Pasig ang kanilang lugar. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Francis Rivera. Santambak ang naipong basura sa Barangay 662 sa Paco, Maynila matapos bahain ng kanilang lugar. Ang tinuturong dahilan, ang bumigay na floodgate na nagsisilbing harang ng Paco Creek mula sa Pasig River. Nayupi ito sa gitna noong linggo, kaya naman mabilis na nakapasok ang tubig mula sa Ilog Pasig. Isa si Merlinda sa mga naapektuhan ng pagbaha. Kwento niya, patulog na raw sila nang marinig na nagkakagulo ang kanyang mga kapitbahay. Nagulat kami, sir, may umagos na yung tubig. Bigla na lang tumaas. Yung iba na labasan na lahat. Tapos yung iba, simple pumasok na sa loob yung tubig, basa na yung mga gamit nila. Paggising namin, dami ng kalat nakalagay dito, nakalabas ng mga basa nila. Kapitbahay namin, punong-puno, hanggang tuhod na yung basa. Agad naman daw rumisponde ang mga barangay official sa nangyaring pagbaha. Inilikas nila ang mga apektadong residente sa matataas na lugar, gaya na lang sa kanilang barangay hall na nagsilbing evacuation center. Isa-isa namin yung mga family per family. Pinasok namin yung mga bahay. Rest assured na ginawa namin na walang maiiwan sa loob ng bahay kahit mga alagang hayop nila. Dinala namin sila sa safe na mas mataas na lugar, which is itong ang barangay hall namin, yung second floor. Ginamit namin evacuation center. Kaya panawagan ni Kap, sana raw mapabilis ang paggawa ng nasirang floodgate para maihanda sakaling bumuhos muli ang ulan. Sa DPWH, tsaka sa MMDA na nangangasiwa ng pumping station na nasira sa pumping station sa Paco Station. Ang pakiusap lang po namin is sana ma-expedite po at mapadali ang pagkukumpuni ng nasirang floodgate. Sana wag naman po maulit-puli yun at nagsuffer din ng masyado yung mga kabarangay namin. Base sa observation ng MMDA, umabot daw sa 12.6 meters ang naging level ng tubig sa Pasig River. Mas mataas ito sa 10.2 meters ng estero. Isa ito sa nakikita nilang dahilan kung bakit bumigay ang floodgate. Ayon sa nangangasiwa sa Paco Pumping Station, sinisimulan na nila ang pagsasaayos ng nasirang gate. Ang gagawin po ng ating contractor ay i-realign po yung floodgate na nasira, ipoporma po ulit sa floodgate post upang sa gayon yung pong Pasig River ay hindi po pumasok during high tides. Puspusan na ang pagkukumpuni sa nasirang floodgate para hindi na labis maapektuhan ang mga residente sa paligid nito. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, kapatid, ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang nasirang floodgate sa Paco, Maynila kasama si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, gaano kataas ang baha nung nasira yung floodgate niya? Pops J, ang kwento ng mga residente doon, no, nung nag-ikot-ikot tayo kasama itong barangay chairman nila, yung iba doon hanggang tuhod, hanggang bewang. So, depende yun kung gaano kalayo o kalapit ka doon sa mismong creek, no? Nung bumuhos daw nito, parang in just a snap, biglang andyan na yung tubig. Kaya, pero ang malinaw, mataas yung volume ng tubig. Tubig baha. Yes, Pops J. Yun yung, actually, yung tubig na yun ay galing nga doon sa Pasig River. Kaya siya nag-pass through doon sa creek nitong Paco Creek. No? Kaya medyo nakita natin talagang ang laki ng uwang, no? Ang laki ng yupi doon mismo sa harapan nung, o sa gitna nitong floodgate na ito. Francis, bago pa ba ang bagyong Uwan, noong bagyong Tino pa lang, nakitaan na ba na may damage itong floodgate na ito? Pops J, nung kinausap natin si Cap, no, parang wala naman daw siyang na-encounter na ganito, no? Talagang kaya nagulat talaga sila, no, na ang bilis ng ragasan ng tubig. Kaya nung tinignan niya, actually ang speculation niya para daw may sumabog, pero hindi yun yung kinaklaro naman ng mga MMDA at yung mga authority na humahawak dito sa pumping station na to na walang pagsabog. Walang explosion. Walang explosion. Ang narinig talaga nila, kung yung narinig nila na parang explosion daw, yun yung pagbukas o bumigay. Yung pagbigay ng gate. Okay. Francis, kailan ba binuo yung floodgate na yan? Baka luma na. At tabuti, may insurance. Yes, Pops J, ang sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, meron pa itong 1 year. Nakaka 1 year pa lang naman itong bago pa lang. Itong floodgate. So meron pa siyang insurance, no? Pasok pa siya kasi meron siyang
2-year na warranty. So pasok pa. So ngayon under negotiation na at inaayos na daw nila ang proseso dun sa contractor na nangangasiwa nitong floodgate. At dun nga, pagpunta natin kanina, no, ay inuumpisahan na nila itong kumpanihin, Pops J. Nag-uumpisa na sila. Para nga, kung sakaling bumuhos ulit yung ulan, hindi na mangamba itong mga residente ng Paco, Maynila. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera.